Someone here is maaring nagiging emotional, pero parang ano lang, tahimik lang. Yung nagiging emotional ang isang individual, pero posibleng nasa loob niya lang or kinikimkim niya. Yan. So let us see. Yeah, look at that. Four of Coins energy. Okay, someone here is feeling a lot of emotions but keeping it sa kanyang sarili lang. So, let us see. Oh, someone here, pwedeng inaway kayo, nakapag-away. This looks like an argumento to me. Let us see. Let's go. Hey there mga my loves collective. Thank you so much for always staying here with me in this channel, babes. So before we start this reading, reminders muna po us na hindi po ito for everybody. So just pick up only the messages you think are for you. At kung feel mo na ang reading na tayo para sa'yo, then this reading might be really for you. And of course, this is timeless as well. So just take only what resonates here, guys. So from the looks of it, okay, may kita ko rito mga babes, no? Um, Parang dito mas pinipili mo na lang na manahimik, baka sakaling maintindihan ka niya. Yan. So, maaaring meron dito na away couple, away mag-asawa, ano man yung label ninyo ng iyong partner or ng iyong person. Whether mag-boyfriend, girlfriend kayo, whether married kayo, or whether live-in partner, yan, no, may relationship, may commitment, yan, nakita ko rito, no? So, nakita ko rito na kayo ito, na posibleng na iparating nyo na with the Ace of Swords energy right here, no, ang inyo ritong side, ang inyo ritong opinion, or ang inyo ritong masasabi in this particular or specific situation with your person. Pero for some reason, parang hindi kanya naiintindihan. So parang ikaw ito mga babes, no, na ngayon, instead of fighting for what you want, no, na maintindihan itong person mo, nakita kita na you're keeping it quiet and cool. Baka sakaling maintindihan niya ako kung tatahimik ako. So this time, pinipili kong manahimik, miss yan. Okay? You're blocking your own throat chakra because iniisip mo na baka this time maintindihan niya ako. Baka this time, if wala akong sabihin, baka mas maintindihan niya yung gusto kong iparating. Yan. So, naiintindihan nga ba niya ang gusto mong iparating kung ngayon na pinipili mong tahimik or manahimik? Yan, no? Yung iba meron ditong pag-alis ng bahay, lalo na kung live-in partner po kayo or married. Posibleng may umuwi muna sa parents niyan or may nakitira muna sa friend, no, na house. Yan, no? May umalis, may posibleng pansamantala na umiwas at lumayo. Maaring hindi ito isang maliit na bagay or hindi ito isang mababaw lang na sitwasyon na inyong pinagtalunan because of the presence ng Ten of Swords energy. So nakita ko dito mga babes, no,
na kung sino man 'tong energy na 'to naka-connect mo 'no, posibleng ang pinagtalunan ninyo ay may kinalaman sa betrayal, pagta-traidor, or something here na posibleng hindi mo nagustuhan 'no, na ginawa ng iyong partner right here. Yung iba nahuli niyo yung partner niyo rito 'no, na may kausap ritong iba or may kasama ritong iba 'no. But with the Seven of Wands energy, your person here is in denial, but I know this might hurt you, but with the Ace of Swords energy, that's the truth. Yan. Meron talagang kinausap ang partner mo. Yung iba, may third party po talaga dito. Yung iba, no, nagkaroon talaga ng betrayal dito, no. So, I'm sorry to say that, no. Pero I think alam mo din yun sa sarili mo. That's why you remain silent. Yan, no. So, nakita ko dito mga babes, no, na parang ikaw to na pinarating mo yung gusto mong sabihin kasi may karapatan ka rin namang magsalita. Lalo na sa isang relationship, may karapatan ka rin na sabihin kung ano yung saloobin mo, no, in this type of situation here with your partner. What's really going on? Ano ba nangyayari dito? Yan, no. But your partner here, even though he or she, no, is may ganitong klase sa kanyang energy, hindi niya ito inaamin. Bagkus, in denial pa siya rito, no. This person here is sinusubukan niya pang tapalan, no, yung kanya rito na fault or ginawa, no? Nakita ko rito, no, na parang ikaw to na alam mo naman sa sarili mo yung totoo. Hindi naman na kailangan ito na parang patunayan pa. Parang kahit i-deny niya ito, alam mo na. No? So, nakikita ko rito, no, collective mga babes, no, na itong partner mo na to, no, yeah, halo-halo ang energy nila rito. Meron dito mga babes na oo, ginawa niya yung bagay na yun, nakipag-usap siya ron 'no, sa iba, pero ngayon tinitigil niya na 'no. Yung iba naman posibleng, yeah, hindi inamin 'no, pero tinitigil niya na yung pakikipag-usap dun sa person na yun. Yung iba naman no, is may third party rito 'no, pero posibleng nakipaghiwalay na siya dun 'no, 'yan. Actually, hindi ko rin masyado naiintindihan yung energy ng person ninyo 'no, kasi medyo parang half-half or 50-50 na na minsan present siya sa inyong connection, minsan naman hindi. May gano'n tayong nakuha sa energy niya, 'no. So, itong person ninyo 'no, yeah, nakita ko rito 'no, na parang ngayon hindi ka niya mabasa. Hindi niya mahulaan yung mga susunod mo ritong gagawin, no? So, your person is appearing as the Chariot card right here, Page of Pentacles, no? Hindi niya rito ngayon maintindihan, no? Kasi parang naiba yung strategy mo. Noon kasi, kapag may mga sitwasyon at problema, no, sinasabi mo yung saloobin mo, no? Maingay ka about your feelings and emotions, no? But this time, pwedeng nasabi mo yung saloobin mo, pero hindi ka na nakikipagtalo, mas pinili mo na lang manahimik. Kasi baka this time maintindihan ka niya. Siguro, noon, lagi mo sinasabi yung mga opinion mo, mga saloobin mo, pero hindi ka naman yun naiintindihan. So, parang ano pa yung point? Parang it's useless, it's nonsense, diba? Ano kaya kung this time, itry ko naman, no? Kasi pagod na rin talaga ako, miss yan, na ipaintindi sa kanya yung bagay na gusto kong ipaintindi sa person ko. Yeah, I know. Okay? But this is you. You still love this person with the Queen of Cups energy. Okay? You still love this person here. Even though ganito yung nangyayari, no, sa inyong sitwasyon. Alam niyo, mga babes, nasabi ko nga sa inyo, lagi kong sinasabi na you have your free will. No, ibig sabihin, may sarili kang kagustuhan dito. Ano yung gusto mong gawin sa sitwasyon, paano mo yan aaksyonan, no? Gagawan mo ng aksyon yan o hindi. Nasa sa'yo, 'di ba? It's up to you. So, nakita ko dito mga babes na kung sino man 'tong energy na 'to naka-connect ninyo. Ngayon, hindi ka niya ma-read, hindi ka niya mabasa, hindi niya alam yung sunod mo magiging hakbang dito. Basta, naninibago siya rito dahil tahimik ka. Di ba minsan kapag sobrang tahimik na parang ano ba yan, parang masyado naman nakakabingi yung katahimikan. Di ba minsan gumaganon tayo, no? So, parang kakaiba naman, parang masyadong tahimik. Di ba minsan pag meron tayong friend or kakilala, "Uy, tahimik mo ngayon, may problema ka ano, or gutom ka?" Ayan, di ba mga gano'n-gano'n tayo, 'no? So siya, naninibago siya sa inyo rito kasi mukhang parang hindi ka ngayon masyadong lumalaban, hindi ka ngayon masyadong, nakikipag-argumento, nakikipagtalo sa kanya 'no.
This is you're just tahimik ka lang, ayaw ka makipagtalo, hindi ka nakikipag-away, wala ka ring ginagawa. Kaya, ang nakikita ko dito that with the Nine of Swords energy, Six of Pentacles, Queen of Swords, no? Dahil ganyan nga na hindi niya alam yung susunod mong hakbang na gagawin, kinakabahan din siya dito. Aba, kinakabahan din pala siya, Miss Yan. Yes, kasi naninibago siya sa mga kinikilos mo. Okay? Posible ngayon ka lang nanahimik. You know? Or posible ngayon ka lang na parang walang ginawa about the situation here. May namumuong takot sa kanya rito in the future. Ano? Kasi baka bigla mo na lang din daw talaga siya rito ikat sa buhay mo. Hindi niya na alam ngayon kung anong iniisip mo, hindi ka na niya rito makontrol, hindi niya alam kung ano na yung next mong gagawin, pero nasa isip niya rito na baka napagod ka na rin sa kanya at bigla mo na lang siya rito ikat sa yung buhay, no? Kasama yun sa naiisip niya rito. Alam mo, mahal ka naman ng person mo eh, no? Kaya lang may energy siya rito na minsan parang hindi niya rin naintindihan yung sarili niya. Minsan non-committal siya, minsan parang gusto naman niyang mag-commit. Minsan naman parang immature siya, minsan naman parang nagiging mature siya. So, hindi ko lang kung ano talaga, maaari may mga personal issues rin siya rito hinaharap na pwedeng hindi niya ino-open lahat yun sa'yo. You know? Kasi minsan, pagka nare-realize na mali yung ginagawa niya, minsan hinihinto niya. May mga ganun siya. Binabanggit ko lahat mga babes 'no, para matumbok mo kung sitwasyon mo ba 'to or what 'no. Pero gano'n yung person ninyo 'no, medyo magulo yung energy niya 'no, pero gano'n ko nakikita. Minsan parang 'pag nakagawa siya ng mali, tinitigil niya. Minsan, may ganito siya na parang kunwari, example na nakita niya na malungkot ka, minsan parang gusto ka niya na parang i-comfort, may gano'n siya 'no. Pero minsan parang sinasabi niya, "Wag na nga lang." May mga gano'n 'no. So, I think your person here is giving me the hot and cold. Pero nakikita ko yung emotions niya for you. Meron. May pagmamahal. Kaso nga lang parang medyo may mga iba-iba siya ngayong mga kinakaharap na sitwasyon na posibleng nagpapagulo ng ng connection ninyo ngayon. Yan, no? So, kung sino man tong energy na to, sa tingin ko, yung pagiging tahimik mo, yan yung bagay na magbibigay sa kanya rito ng magka-come up siya sa desisyon ng pakikipag-communicate sa'yo. Siya yung magbubukas, magpe-first reach out, makikipag-communicate sa'yo rito ng maayos with the Chariot card right here. Kumbaga parang hindi mo naman strategy na manahimik, okay? Or hindi mo naman sinasadya talaga na manahimik. Yung iba kasi parang pagod lang. Pagod na, ayoko makipagtalo dyan, miss yan. Hindi na ako makikipag palitan dyan ng salita, no? Yan, yung pagiging tahimik mo dito, yan yung magiging daan para kausapin ka niya rito ng maayos. 'Di ba? At kung gugustuhin ninyong makapag-usap ng maayos 'no, nakikita ko na posible yung mangyari kasi siya mismo yung una makikipag-reach out sa inyo. Sabi ko nga sa inyo medyo magulo yung energy ng person ninyo 'no, pero dito kung sakaling siya yung mag-o-open or magbubukas ng communication at pinaunlakan mo yon, makakausap mo siya ng matino. Puwede kayong mag-usap ng maayos diyan. At pwede kayong mag-come up sa isang solusyon, no, kung saan mafi-fix ninyo yung situation if yun yung gusto ninyong mangyari. Okay? This person will reach out to you and if that happens at gusto mo rin makipag-usap ng maayos, nakita ko ng maayos na usapan. Parehas nang paparating yung saloobin dito at posibleng maayos yung problema. Nakita ko ng ganun. Okay? At saka dito parang nakikita ko may mga energies ninyo na pag narinig ninyo na natatakot siya rito na baka putulin niyo siya ng tuluyan sa buhay ninyo, parang dun yung maiisip na ay may pagmamahal pa rin pala sa akin yung person ko. May pagmamahal pa rin pala talaga sa akin yung boyfriend-girlfriend ko, yung asawa ko. Yan, no? May ganun ako nakuha dito sa energy ninyo. So, your person here is, no, medyo, ano lang siya, tawag nito, occupied yung kanyang mindset, I think. Okay? Pero, may mga times na pagka parang nag-focus siya dun sa isang bagay, no, naiintindihan niya. May ganon. Nagkakaroon siya ng clear understanding about that.
Dito sa sitwasyon na 'to, magkakaroon siya ng clear understanding about this because of your silence. Sometimes mas naiintindihan talaga 'no, ang isang person kapagka tahimik, 'di ba? So, I think everything right here will be fixed if that's what you want, okay? And your silence will be the bridge for this person to reach out and open that communication, no, sa inyong dalawa. Nasa sa inyo yan mga babes, no? Kung ano yung gusto ninyong maging kahinatnan ng pag-uusap na ito. But your person here is halo-halo yung energies niya ngayon na hindi mo siya pinapansin. Yeah. May halong takot, may halo rin na lungkot, at posibleng may halo rin na pagkainis, no? Or pagkayamot, no? Pero nakita ko na kung sakaling gusto niyo ayusin ito, may posibilidad pong ito ay maisaayos ninyong dalawa sa pamamagitan ng pag-uusap. Huwag kang mag-alala, hindi ikaw ang mauunang makipag-usap, kundi siya mismo. Ang naging pulot dulo ng problemang ito ang makikipag-usap sa iyo. So yeah, ito ang mga mensaheng nakuha ko para sa iyo, collective. Thank you sa iyong oras at panahon. Muli ako po si Yan. Sarang ngayong love and light. Meow.